Transition. Isa ng transition. Abonong nagpapabulas, abonong nagpapalago. Iwas sakit ang maisan at palayan, masagana ang tubo. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Lulusog ang butil at puno, aangat ang ani nyo. Sa abonong para sa iyo, aangat ang kabuhayan. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Yaramila Lala, Yaramila Lala. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Yaramila Grower, angat ang ani at kita. Dahil sa Yara, walang katapat ang pag-angat sa hamon. Abonong nagpapabulas, abonong nagpapalago. Iwas sakit ang maisan at palayan, masagana ang tubo. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Lulusog ang butil at puno, aangat ang ani nyo. Sa abonong para sa iyo, aangat ang kabuhayan. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Yaramila Lala, Yaramila Lala. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Yaramila Grower, angat ang ani at kita. Dahil sa Yara, walang katapat ang pag-angat sa hamon. Abonong nagpapabulas, abonong nagpapalago. Iwas sakit ang maisan at palayan, masagana ang tubo. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Lulusog ang butil at puno, aangat ang ani nyo. Sa abonong para sa iyo, aangat ang kabuhayan. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Yaramila Lala, Yaramila Lala. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Yaramila Grower, angat ang ani at kita. Dahil sa Yara, walang katapat ang pag-angat sa hamon. Abonong nagpapabulas, abonong nagpapalago. Iwas sakit ang maisan at palayan, masagana ang tubo. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Lulusog ang butil at puno, aangat ang ani nyo. Sa abonong para sa iyo, aangat ang kabuhayan. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Yaramila Lala, Yaramila Lala. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Yaramila Grower, angat ang ani at kita. Dahil sa Yara, walang katapat ang pag-angat sa hamon. Abonong nagpapabulas, abonong nagpapalago. Iwas sakit ang maisan at palayan, masagana ang tubo. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Lulusog ang butil at puno,
Dahil sa Yara, walang katapat ang pag-angat sa hamon. Abonong nagpapabulas, abonong nagpapalago. Iwas sakit ang maisan at palayan, masagana ang tubo. Yara Grower, Yara Grower, lulusog ang butil at puno, aangat ang ani nyo. Sa abonong para sa iyo, aangat ang kabuhayan. Yara Grower, Yara Grower, Yara Milalala, Yara Milalala, Yara Grower, Yara Grower. Yara Grower, angat ang ani at kita. Dahil sa Yara, walang katapat ang pag-angat sa hamon. Abonong nagpapabulas, abonong nagpapalago. Iwas sakit ang maisan at palayan, masagana ang tubo. Yara Grower, Yara Grower, lulusog ang butil at puno, aangat ang ani nyo. Sa abonong para sa iyo, aangat ang kabuhayan. Yara Grower, Yara Grower, Yara Milalala, Yara Milalala, Yara Grower, Yara Grower. Yara Grower, angat ang ani at kita. Dahil sa Yara, walang katapat ang pag-angat sa hamon. Abonong nagpapabulas, abonong nagpapalago. Iwas sakit ang maisan at palayan, masagana ang tubo. Yara Grower, Yara Grower, lulusog. Sa panahon ngayon, hindi lahat nakukuha sa tingin-tingin lang. Maging smart farmer gamit ang Yara Farm Weather App. Alamin ang mahahalagang impormasyon tungkol sa lagay ng panahon. Madali lang itong gamitin. Ihanda ang iyong smartphone. Gumagana ang app sa iPhone at Android phones. Kung ang phone mo ay Android, siguraduhin na ito ay Android version 5.0 pataas. Siguraduhin na ang iyong Android phone ay may latest version ng kahit anong browser. Tiyakin na updated ang iyong browser sa Google Play Store para gumana ang app. Siguraduhin na ang iyong Android phone ay nakabukas ang lokasyon at nakaset sa Pilipinas. Step 1. I-download ang Yara Farm Weather app mula sa Google Play Store. Libre ang app na ito. Step 2. Buksan ang app at i-set up ito. Step 3. I-on ang lokasyon at iset ito. Payo namin, pumuesto ka sa iyong lupain para eksaktong lokasyon ang marehistro sa app. Step 4. Kumpirmahin at pangalanan ang lugar na ito. Pwede ka pang magdagdag ng iba't ibang lokasyon ng mga lupain. Congratulations! Nakaset up na ang iyong Farm Weather app. Dito sa Daily View ay makikita mo ang mahahalagang impormasyon sa isang tingin lamang. Ang lagay ng panahon, ang temperatura, kahalumigmigan o humidity, at direksyon at lakas ng hangin. Makikita mo rin ang lagay ng panahon sa parating na linggo. Hindi lang yan, marami pang kayang gawin ang Yara Farm Weather app.
Sa Season tab ay makikita mo ang lagay ng panahon sa nakalipas na 30 araw at sa parating na 15 araw. Sa Rain tab naman ay makikita mo ang updates kung may parating na pag-ulan. Kayang-kayang paghandaan ang irigasyon ng iyong lupain. Maaari mo ring ibahin ang wika, Tagalog man or English. Maaari ka ring magbigay ng komento o feedback upang mapagbuti pa namin ang app. Hindi lang yan, pwede ka pa mag-share ng lagay ng panahon sa mga kapwa mong magsasaka at landowners. At pwede mo pang ilagay ang inyong mga pananim at sukat ng inyong taniman. Maaari mong piliin ang angkop na unit ng pagsukat sa Settings tab. Farming got smarter dahil sa Yara Farm Weather app. Maging smart farmer na. Bisitahin ang Yara Philippines sa Facebook para sa dagdag na impormasyon. Sa bawat magsasaka, karamay nyo kami. Sa pagtatanim, sa matinding init, sa pag-aani, sa pangangalaga, sa patuloy na pag-aksyon sa kabila ng mga hamon. Isang malaking pasasalamat sa mga bayani ng ating bayan. Karamay nyo kami upang siguraduhin na hindi kayo mapapabayaan. Hindi kayo nag-iisa. Ano man ang ating pagdaanan. Yara Fertilizers Philippines. Abonong nagpapabulas, abonong nagpapalago. Iwas sakit ang maisan at palayan, masagana ang tubo. Yara Milagro, Yara Milagro. Lulusog ang butil at puno, aangat ang ani nyo. Sa abonong para sa iyo, aangat ang kabuhayan. Yara Milagro, Yara Milagro. Yara Milalala, Yara Milalala. Yara Milagro, Yara Milagro. Yara Mila Grower, angat ang ani at kita. Dahil sa Yara, walang katapat ang pag-angat sa hamon. Provincial. 1, 2, 3, and go. Ayan, okay. Magandang tanghali po ulit. Nandito na naman po kami, makakasama po ngayong tanghali at maganda po yung magiging talakayan natin. So, ngayon po, nandito po kami ngayon sa Victoria, Laguna at dito po, labas po, nasa farm kay Rafael Palma at nagpapasalamat nga po at binigyan niya kami ng pagkakataon na dito kami mag-recording po ngayong araw na to. So, yung nakita po ninyong yung video recording yun na po yung sitwasyon na nangyayari ngayon dito sa atin. Merong nag-aani ng mais, merong nag-aani ng palay, pero pagkatapos po ng pag-aani, nandyan yung nagtatanim po agad. So, minarapat po namin, pinag-usapan namin dito, napagkasunduan namin na sa puntong ito, iibahin namin ang approach namin sa FB live session. Ang gagawin po na natin ngayon, puro katanungan lang po, para naman po doon sa mga nag-uumpisa, maari na po kaming magbigay gabay doon sa mga gustong pumasok na po or magtatanim dito sa darating po na tinatawag po nating dry season. So, kagaya po ng dati, bilang panimula, nais ko po munang batiin yung ating mga nakaraan po na nanalo. Nung kami po ay na nakaraang linggo, meron po tayong pinag-usapan yung paano natin kukontrolin ng maayos yung tinatawag nating anthracnose o kaya po lapnos ng sili. So 5 po yung ating napiling nagwagi dito, si Dario Yen Simbahon, Mr. Adorado Chumacera, Bebong Daraog, Adrian Emmanuel Gladstone, Tony Magno Chong.
kayo pong 5 ay mapalad na nagwagi ng 200 peso load. So, abangan po ninyo yung abiso namin kung paano po natin makukuha yung nakalaang premyo po sa inyo. Congratulations po sa inyo po. Okay. So, bago tayo magsimula, dahil nga po nasa threat pa rin tayo ng virus, eto po, uulitin ko rin po yung dapat nating ino-observe na pag-iingat para naman po tayo hindi dapuan ng sakit ng coronavirus. Okay, ugaliin po nating maghugas ng kamay sa tamang pamamaraan at pagkatapos po maghugas, ayan, mag-sanitize po tayo paggamit ng alcohol. At iwasan po nating hawakan ang muka, bibig at mata dahil nga po ito yung pangunahing lagusan ng virus pagpasok sa katawan natin. Kung tayo po ay babahing o kaya uubo, dapat naman po takpan natin ng panyo o tissue. Okay, panatiliin po nating malinis ang ating katawan at syempre kailangan din po nating mag-exercise kasi kalimitan nga po sinasabi nila work from home arrangement kaya yung iba nagiging sedentary o wala masyadong ginagawa. So kailangan po medyo exercise ng kaunti. Kapag meron po tayong kakausapin, kailangan po i-maintain natin yung proper distancing na 1 hanggang 2 metro at tayo po ay umiwas doon sa mga taong may sakit. Okay, ang kasama ko po ngayong hapon na to, yung talakayan po natin, ako nga po ulit si Marcelo Espiritu, Senior Agronomist ng Yara Fertilizer. At yung iba po nating kasama ngayon ay ito pong mga makikita po ninyo sa litrato. Si Mr. Manny Nunez, siya po ay direktang nasa Central Luzon ngayon sa Nueva Ecija. Siya po yung makakasama natin. Katulong ko po yung pagsasagot doon sa inyong mga katanungan. At si Miss Dani Salameda, iyan po, nandito naman sa South Luzon po. Siya po yung atin din pong makakasama. So, 3 po kami ngayong haharap sa inyo, magbibigay ng payo sa larangan po ng pagsasaka. So, ngayon po, i-open ko na po ngayon yung floor natin doon sa mga pwede na pong magtanong. Okay po? Yan, Sir Marcelo, magandang hapon. Magandang hapon, Dani. Kamusta ang panahon dyan sa'yo? Maganda-ganda naman, sir. Medyo mainit-init pero mukhang papaulan na naman. Ewan ko kung tutuloy po ito o papaasa lang. Okay. Ayan, sir, andito na rin po yata si Sir Manny. Sir Manny, kasama na po namin yata kayo. Magandang hapon po sa ating mga viewers. No. Ayan. Okay. Salamat at meron naman po tayong tatalakayin ngayon para makatulong sa kapwa nating magsasaka. Ayan. Kamusta ang lagay-lagay ng panahon dyan sa iyo, Manny? Ay, balita ko. Mainit ang panahon, sir, ngayon. Pero kahapon, naulan, sir, ng medyo malakas. Ayun. Kaya ang isang problema, sir, ng kapwa nating magsasaka dito, kasi, sir, meron na sa 40% ang umaani ng palay dito sa Nueva Ecija. In whole Central Luzon, nasa 60 to 70% na po ang nag-harvest ng palay. Actually, ang iba, sir, nag-prepare na naman ng kanilang tatamnan ng palay. Oo, yun po, sir, ang status dito sa area ko. Oo, kaso narinig ko kanina sa radyo ang malungkot na balita, medyo hindi raw kagandahan ng presyo ngayon. Kasi doon sa mga sinasabi nilang presyo na 12, meron pa nga raw bumababa ng 12, kaya nakakaawa naman yung mga nag-ani ng palay ngayon. O tsaka yung mag-aani pa rin. Kasi laglag talaga. Medyo isang farmers natin nag-aani, 1380 naman po yung nabili yung palay niya. Mataas-taas kahit pa paano. Okay pa, accept. 480 ang variety niya. Ayun, okay. Mabuti naman sa ganun. Pero sana naman wag nang bumaba kasi talagang parusa yan doon sa ating mga kasamang magsasaka kapag ka po bumaba pa yan dyan sa presyong sinasabi mo. Tama. Opo. Yun na po, sir. Ayan, so Sir Marcelo, Sir Manny, may mga katanungan na po dito sa ating Facebook live session. So akin pong unang babasahin po muna, galing po kay Sir Alex Ibero. So magandang hapon po, Sir Merce. Ano po ang magandang green label insecticide para sa cucurbit or melon? Beetles, aphids, whiteflies, at thrips or mites. Kung iba-iba daw po bang klase ito o kailangan pagpalit-palitin?
Ayun. Okay, so ako muna ang sasagot ha. Ganito po yun. Yung mga sinasabi ninyong mga insecticides po na pwede nating gamitin, yan po, karamihan na po dyan ay green label. Yun po. Kaya lang po, mahirap po na ilahad ko sa inyo ngayon yung mga sinasabi nating mga insecticide kasi meron po tayong isang set ng insecticide para po sa aphids, para sa whiteflies. Iba rin po yung ginagamit natin para sa thrips at saka po sa mites kasi ibang klaseng insekto po yung thrips at mites, kaya po hindi uubra doon yung tinatawag nating ordinaryong insecticide. Dapat ang gagamitin po nating insecticide doon yung tinatawag nating nasa pamilya ng acaricide. Okay, tama po yung nabanggit ninyo. Dapat po nasa punto ngayon na tayo ay nagro-rotate o nagpapalit-palit ng mga gagamitin nating insecticide kasi dapat po lumayo na tayo doon sa ating nakagisna na pag nag-spray tayo ng umpisa ng isang insecticide hanggang doon po sa huling-huli, yun yung gagamitin natin. Kasi kapag ka po ganun yung ating sistemang ginagawa, ang mangyayari po dyan, na-immune yung insekto. So, para po maiwasan yon, gagabayan namin kayo, sasabihin namin sa inyo, ano yung pwede nating gamitin. Kasi may mga basihan po yan eh. Bago kami magrekomenda, kailangan malaman namin ano yung dating yung ginagamit. Kasi kung hindi namin tatanungin yon, baka po yung maibigay naming rekomendasyon sa inyo, kapamilya po nung inyong ginagamit, hindi po magiging maganda ang epekto. So, ganito po, aanyayahan ko po kayo kung halimbawa may problema kayo sa peste, i-PM po ninyo ako, i-text ninyo, aalamin muna natin ano ba talagang peste yung meron doon sa halaman ninyo, and then from there, alamin natin yung dati ninyong ginagamit, at doon sa impormasyon na ibibigay ninyo, dyan po ako magbabase ano yung pinakamagandang rekomendasyon na gagamitin natin para masugpo natin yung problemang peste. Okay? Salamat, Danny! Tama sir, isingit ko lang din po kay Sir Alex Ibero para po matugunan namin yung katanungan nyo sir. Message nyo lang po kami sa Yara Philippines para po pwede nyong ipadala yung photos po ng mga problema ninyo para po mas maganda po yung padala namin ng recommendation. So pag pinasa nyo po yung inyong information sa Yara Philippines, kayo po ay matutulungan ng kung sinong naka-assign sa inyong area. Ayan, so meron pa po tayong mga katanungan dito sa mga nagtatanong po ng mga program, yung mga crop protocol po natin. Pwede po na mag-message po tayo sa ating Yara Facebook page para po maibigay din po natin yung inyong kailangan sa aming Facebook page na lang po. So may katanungan dito, sir. Ayan, may nag-share po pala si Sir Gero de la Peña. So sabi niya po, top fan pala natin ito. Ang sabi niya po, the best talaga pag Yara ginagamit. For harvest na ako sa aking ampalaya. Maganda talaga ang ani. So maganda po itong inyong pahayag, Sir Gero. Ayan, so meron din po tayo ngayon, sir, kay Sir Ray De Vera. Ma'am, bigyan niyo po ako ng programa ng pag-abono ng Yara product para sa saging po lakatan. So yan po yung message po namin kayo, sir. Si Sir Nanafun Nanae onsay abono sa Dorian. Ayan, Sir Marcelo, siguro pwede natin itong pabahagyaan ng kaunti. Okay, ganito po. Mayroon yung tinatawag po nating mga rekomendasyon para sa tropical fruits. Ano-ano po yon? Ayan, sa rambutan, lansones, durian, langka. Ayan po, mayroon po kaming specific crop recommendation po dyan. Ibabase po natin sa edad para tama po yung ibibigay nating abono kasi hindi po basta kami nagbibigay ng general recommendation sa lahat ng edad ng ating mga pananim. Pati nga po bayabas andyan po, pero bibigyan ko na kayo ng pagkabata po ang unang ginagamit dyan ay yung Unique 16 kahalo ng Nitrabor, pero habang tumatanda po yan, ang lumilipat kami doon sa susunod na abono, yung pong Winner at saka po Nitrabor. Ang dami po nagagamitin natin dyan,
Depende po doon sa edad ng inyong mga nakatanim. Pero ganun din po, makikita nyo doon sa lahat na sinabi nating tropical fruits, kasama na rin po dyan ang bayabas. Ayun po ang ating kalimitang ibinibigay na rekomendasyon. Sa una po, Unique 16 at saka po Nitrabor. At kapag ka po dumating na tayo doon sa punto na nagbubunga na yung ating pananim, ayan po, lumilipat tayo. Ang gagamitin na po natin yung angkop doon sa pamumulaklak at saka pag-develop po ng prutas, yung winner po at saka po ng Nitrabor. Okay po? Yan. So, idagdag ko lang din po kasi may nagtanong din po dito kung anong magandang abono sa lansones para bumunga. Ayan, si Sir Adorado Chumacera. Ayun, sir, winner lang din po ito at Nitrabor. Okay. So, depende po kung anong edad, amin pong i-message sa inyo sa kung anong edad po ito, ano na po yung kailangan nating ibigay sa kanya. So, meron dito, Sir Manny, baka mas magandang ikaw po ang makasagot nito. So, galing po kay Sir Adrian Emmanuel Gladstone. Ayan, pareho pa po kayong Emmanuel. Ano-ano po ang mga produkto ng Yara na pwedeng pang-rescue sa gulay na nagkakaroon ng herbicide injury? Ayun. Nangyari na po kasi noon na ang tanim kong kalabasa, sitaw at okra, dahil may nag-spray po ng 2,4-D ester sa kalapit naming bukid. Kaya naapektuhan ng ang mga tanim kong gulay. Sumasama po kasi sa hangin ang bisa ng 2,4-D. Hindi naman po kasi bawal dito sa lugar namin ang paggamit ng nasabing herbicide. Maraming salamat po. Sir Manny? Okay, magandang hapon po kay Sir. Ang mai-recommend ko pong isang produkto ng Yara ay yung pong Yara Vita Caltrac para pagproteksyonan po yung kanyang pagpulot o pag-urong ng talbos. Unang-una, ang isang naging problema ni Sir ay yun niya pong na 2,4-D. Kaya ano po, yung ating dapat alagaan ulit ay yung kanyang isusupang. Tama, so, sir. Po kasing ating Yara Vita Caltrac, nagbibigay po sa ugat ng magandang paglabas ng supang. Yun po yung isang mai-recommenda ko po, Sir. Kasi actually, ma'am, may nangyari din dito sa amin sa Nueva Ecija, tabing palayan, nag-spray ng 2,4-D. Marami na pong foliar na ginamit. Pero nung natin po namin ng Yara Vita Caltrac, kaya lang ma'am, 2 times po niyang ginamit. Okay. Kaya i-serve po ng 3 days. Halimbawa, nag-spray po ngayon, pagitan ng 3 araw, pang-4 na araw, spray po siya ulit. Ayan. Talagang nakita po niya na tulad niya doon po sa kalabasa, ang sabi nga po niya sa kalabasa, nag-second generation na siya ng ani. Nag-2 ani siya sa kalabasa. Ayun. So yun po, Sir Adrian, ang sabi po ni Sir Manny ay Yara Vita Caltrac. So tama po si Sir Manny, reminder lang din po ito. Meron po kasing iba na isang beses lang gumagamit. Tapos ayaw na kasi wala naman daw bisa. Pero siguro po mas maganda na doblehin natin para mas sigurado po tayo na tama si Sir Manny, nag-second generation ba? Parang bumata ulit. Tama ba, Sir Manny? Opo, parang pinabata natin, Opo. Ang isang yung tinamaan na talbos na kulot, parang napalitan ma'am ng 2 hanggang 3 supang. Ayun. Yun man ang sabi ng farmers natin. So, Sir Adrian, sana po makatulong yung Yara Vita Caltrac sa inyong mga pananim. Yeah. So, meron din po tayong galing din po kay Nene Pa, isa po sa mga top fan din natin. Salamat Yara Fertilizer, naka-10 harvest na ako sa ampalaya ko. Salamat sa Yara Vita Caltrac, Crop Boost, Yara Mila Grower, Yara Liva Nitrabor, Unique 16 Winner, at sa Yara Philippines. Ayan, angat ka farmer. Ayan, maraming salamat po ma'am or sir. Galing naman po kay Sir Mike Tyler. Sir, ano pong protocol para maparami ang ani sa yellow corn? Ayun, okay. Ganito din po. Ang kalimitan po, ang aabono natin doon sa yellow corn, kailangan po, kasi ang kailangan niyan, meron tayong abono po na ilalagay ng 15 days, 10 to 15 days, at saka po yung susunod ay doon sa 25 to 30 days. Kasi dalawa po yung tinatawag natin na window kung saan niya kailangan yung tinatawag nating mga abono. Yung una po, yung 15 days, doon po kapag meron po, tama po yung binigay ninyong sustansya, yan po yung nagdedetermine ng bilog ng mais.
Kung tama yung sustansya na ibinigay mo, malaki yung magiging bilog ng mais. Doon naman po sa ika-30 araw, yun yung nag-dictate kung ganong kahaba yung mais mo. So kapag ginuto mo ang mais mo nung 15 days, ginuto mo siya, sala yung paglalagay mo ng abono sa 13 days, maliit yung bilog, maikli ang mais. Okay, ganito. Ano naman yung abonong ginagamit natin? Okay, ang kombinasyon po namin na ibinibigay, nire-recommenda mula po sa Yara, nagsisimula po kami dyan mula po doon sa 8 sako ng abono hanggang doon po sa 16 na abono. Mamimili po kayo kasi meron diyang high, medium, low. Kombinasyon po yan ng paggamit ng grower at saka ng urea zinc o kaya kombinasyon po ng tinatawag nating aktibo at saka po urea zinc. Hindi po pwedeng mawala yung urea zinc kasi kapag ka po kinulang kayo ng nitroheno, mapapansin po ninyo mabagal ang paglaki tapos malungkot po yung pagkaberde. Kaya po palaging kombinasyon namin kung gagamit kayo ng grower, kung gagamit kayo ng Nitrabor, ayan po, kailangan po mayroon niyang kakambal na urea zinc sa bawat application po. So ulitin ko po ulit, pwedeng 8 bags ang total niyan, pwedeng 10 bags, 12 bags hanggang 16 bags. Depende po doon sa ginagamit sa lugar ninyo. Ang kalimitan po na level noong urea natin, 1 hanggang 2 bag bawat application. The rest po, yun na po yung gagamitin ninyong grower, yun na po yung gagamitin ninyong aktibo. Okay po? Ayan. So, meron po akong share sir na paano madagdagan. Okay, sige. Ng mais. Okay. Yung last season sir natin sa Tarlac, sa Concepcion Tarlac, yung naging demo po natin, siya po ay nadagdagan ng ani ng 20 kilos, ay 2,000 kilos per hectare. Kaya ang concern niya, gumamit po siya ng Yara Vita Crop Boost. After, ang ginawa sir practice, after 7 days, pagka top dress ng mais, nag-spray po siya ng crop boost. Okay, anong window yung kanyang inisprayan ng crop boost? Yung 15 o yung 30? Yung ano sir, linagpasan po niya yung 30, ginawa po niyang 38 days. Ayun, okay. Sige, okay. Ginabayan po niya sir yung paglapad ng dahon kasi ang pinatwiran po ng farmers natin, gusto pa niyang lumapad yung dahon, kaya lang anong supplement ang ibibigay. Kaya nga sir, nung narekomenda ako ng Yara Vita Crop Boost, mataas ang phosphorus content, itinry po niya talaga sir na ang dahon ng kanyang mais, yung regular na dahon sir, naging set kalahati, ganun po ang lapat. Kaya sabi niya, malaki yung maibibigay na ani. Dahil tama ng sikat ng araw, lahat ng sustansya maibibigay niya sa bunga ng mais. Yun, okay. Ayan, so, salamat Sir Manny and Sir Marcelo. Meron po ako ditong naligtangan kanina, may nagtanong po pala, si Ma'am Patricia Embate. Hi sir, anong dahilan kung bakit maraming bunga ng durian ang nalalaglag? Okay. So ganito po 'yon. Kalimitan po kung marami tayong bulaklak ng kahit anong punong kahoy po, kay durian yan o ano pa man po, dapat po may sapat tayong supply ng calcium. Kasi calcium po ang kailangan natin para yan ay kumapit. Kung kayo ay kulang sa calcium, ayan po, ang posibilidad po niyan, malalaglag yan. Hindi po magdidiretsong prutas. Bakit kailangan mo ng calcium? Kasi ang calcium po, yan yung tinatawag nating immobile. Mahirap po yung umakyat doon sa ating halaman. Kung naglalagay kayo ng abono na may calcium, ang mangyayari po niyan, okay, kukuhanin ng ugat yan, iaakyat niya. Pero habang umaakyat po, doon lang siya nakakaabot sa mga matatandang dahon. Hirap na hirap po yung umabot doon sa bulaklak, doon po sa bunga. Kaya po mayroong kakulangan. At kapag kayan po ay kumulang, ang mangyayari po niyan, ang number 1 na mangyayari po niyan, yung bulaklak manlalaglag, hindi po tutuloy na prutas. So, para po natin masuplayan or mapigilan yung panlalaglag ng bulaklak, kailangan suplayan po natin ng calcium. Gagamitin po natin doon sa calcium, i-spray po natin. Patamaan natin yung talbos, patamaan natin yung tinatawag nating mga bulaklak,
Para sa ganun, yung kakulangan sa calcium na nagiging dahilan ng panlalaglag, masusuportahan natin, mapipigilan po natin manlaglag ang bulaklak at dadami po yung ating magiging bunga. Yan po yung explanation dyan. Basta tandaan po, kahit ano po nakatanim na nagbubunga, yan po ang tendency. Pag maraming bulaklak, hindi kayang suportahan ng halaman, manlalaglag yan. Pero kung gusto mong maiwasan yon, mag-spray ka po ng Yara Vita Caltrac. Yan po yung foliar spray ng Yara. Yan. Okay po? Sir Marcelo, dagdag ko lang, nabanggit po kasi ni Ma'am Patricia dito na medyo malakas daw yung ulan ngayon. So, tama po yung nabanggit nyo, si Caltrac talaga yung pinapalagay natin or calcium dahil si calcium po ay stress reliever din. So, dahil na-stress din po yung halaman sa lakas ng ulan, so, ang tendency po yung bulaklak at saka yung bunga maglalaglag kasi nga po hindi matibay yung pinakatangkay papuntang bunga natin o bulaklak. So, tama po na calcium yung gamitin natin, ma'am. Hanapin nyo lang po ito sa inyong mga tindahan. Taga Bukidnon po si ma'am. So, yung mga kasamahan po natin dito ay maaari kayong i-assist. Meron din po ditong tanong si Sir Nene pa. Sir Marcelo, good PM. Tanong ko lang po, paano maiwasan ang pagbaluktot ng bunga ng ampalaya? Ayun. Ayan. Okay. Ang pagbalak, ganito po yon. Marami po ang nagrereklamo na ang kanilang ampalaya ay nagbabaluktot. Dalawa po kasi yan eh. Ang dahilan yan, pwedeng yung tinatawag nating fruit borer, pwede po yung insekto na tumutusok na tinatawag natin yung ampaan niya leaf-footed bug. Yun po. Okay. Kung halimbawa po ang umatake sa inyo ay fruit borer, ayan po, maninilaw yon. Babaluktot siya, maninilaw. So, malamang yun, pagdating ng ani, hindi mo na pakikinabangan. Ito naman po yung tinatawag nating leaf-footed bug. Ang gagawin po niyan kasi, yung insektong yon, habang maliit pa yung ampalaya mo, yung kalalabas lang po yan ng pagkabulaklak, tutusokin niya yan. Sisip-sipin niya yung buto kasi yun yung gusto niyang pagkain eh, yung lumalaking buto. At pag nasip-sip niya yon, ayun, siguradong hindi nalalaki yun. Kaya ang mapapansin mo doon, nagkakaroon ng bayawang yung ampalaya, tapos hindi na yung lalaki, babaluktot yun. Eh sa merkado naman po, kapag ka po ganun yung klase ng ampalaya, reject na po yun. Hindi po yun na mabebenta. Kaya ang ginagawa po doon, para po maiwasan yun, kailangan gagamit tayo ng isang systemic insecticide. Yung systemic, ibig sabihin po noon, talab yun sa ugat, sa tangkay, sa dahon, sa bunga. Pag in-spray mo yun, kahit hindi po tinamaan yung insekto, basta po kumapit yan doon sa prutas, tumurok yun, mamamatay na po yun. Hindi na po siya makakapaminsala, hindi na niya masisip-sip yung tinatawag nating lumalaking butil. Kasi kung gusto mong subukan din po, yung may bayawang na ampalaya yung namamaluktot, hatiin mo po yun, baakin mo po yun, makikita mo po yun, yung malaking bahagi ng ampalaya, maganda yung laki ng buto. Pero doon sa maliit po na bahagi ng ampalaya, makikita mo po, hindi na lumalaki yung buto. Yun ho, senyales na nasipsip na yan no ang ating leaf-footed bug at wala na pong wala na po talagang tsansa na lumaki yun. Talaga pong madidiscard na yun. Kaya po, kailangan i-monitor natin ang bukid natin para maiwasan po natin, malaman natin kung mayroong mga leaf-footed bug na umaatake po doon sa ating peste. Okay po? Ayan. So, salamat po, Sir Marcelo. May nagtanong din po dito, sir. Hindi lang po ko pamilyar dito sa term na ginamit ni Ma'am Ombao Rosmeta. Ano po ang the best para sa talakitik? Yung talakitik, palagay ko, hoppers yun. Hoppers yata po yun. Okay, ganito po. Marami po tayong pwedeng gamitin dyan. Yung mga pang-hoppers po. Ayan, yung kagaya, babanggitin ko na yung brand ho. Chicks, matindi po yan. Cypermethrin, pwede din po yan. Mumurahing pesticide, pero pwede po yan. Kaya lang po yung mga karakteristik po noon, kailangan po tamaan yung peste. Pag hindi nyo tinamaan yung peste, ayan po. Kasi mga contact insecticide po yun. Pero pwede kayong gumamit po ng tinatawag nating Actara. Pwede kayong gumamit ng Mospilan, Dinetofiran. Yun po, mga systemic po yun na kapag in-spray mo, kahit hindi mo tamaan yung peste, basta tumusok siya doon sa halaman mo, yun, mamamatay po yung peste. Kasi alam naman ninyo yung talakitik, hoppers yan, sucking insect. O ibig sabihin yan, tuturok, sisipsipin niya yung katas. So,
Para magandang kontrolin yan, kombinasyon ng contact at systemic ang gagamitin mo. Marami pong magagandang produkto na pwede ninyong gamitin. Isa sa natatandaan ko na isa sa maganda dyan, produkto po ng Syngenta, Alika. Yun, napakatindi po nun. Quick knockdown, mahaba po yung kanyang residual effect. Okay po? Ayan. So, may mga katanungan pa po dito. Galing naman po kay Ma'am Nene, kay Sir Nene pa. Good PM. Hi, Ma'am Dani. Kailangan ba ang Yara Liva winner sa Ampalaya? So, linawin ko lang po ulit para sa lahat. Ang Yara Liva po ay Nitrabor or Tropicoat. Ang Yara Mila po, ito yung mga complete fertilizer. Sila Unique 16, si winner or si grower. So, kung ang tanong nyo dito, sir, kung kailangan ba si Yara Liva Nitrabor, opo, sir. Nabanggit naman po ni Sir Marcelo kanina yung kahalagahan ng calcium. So, ganun din po sa gulay. Ang kahalagahan po ng calcium ay may patuloy po natin yung mga bulaklak natin at mapabunga, madiretso siya sa bunga. So, kung ang tinatanong nyo naman po dito is si Yara Mila winner, ayan po, dahil si Yara Mila winner ho natin ay ang ating complete fertilizer with microelements po. So, talagang kailangan po itong partner na ito kapag lumabas na po, nag-uumpisa na yung pagbubulaklak sa ampalaya natin para masigurado po yung mataas na ani natin. At sa mataas na ani, syempre maganda po yung ating kikitain. Okay, Dani, meron akong idadagdag dyan. Sige daw po, sir. Kasi karamitan ang nilalagay ng magsasaka na abono dyan, yung tinatawag lang nating NPK. Ano yun? Yung nitrogen, phosphorus, potassium. Pero nakakalimutan po natin, hindi lang po yung tatlong yun ang kailangan ng ating mga pananim. Kailangan po yun yung tinatawag nating secondary nutrients, yung calcium, magnesium, sulfur, at iba pa pong mga micronutrients. Sa paggamit po ng winner, ang taglay po niyan, 8 sustansya. Yung Yara Liva Nitrabor, 3 sustansya po ang karga niyan. So biruin mo, yung gagamitin mo, 3 lang. Ang lalabanan mo, 8 at saka 3. So yun, abante ka na nun. Maganda yung magiging suporta sa inyo para kayo ay makapag-ani na maganda kapag ka po yung kombinasyon ng dalawang ito ang inyong gagamitin. Okay po? Ayan. So, basa po tayo ng ibang katanungan. Galing naman po kay Sir Emmanuel ulit. Ayan, Sir Manny, kapangalan nyo ulit. Kapangalan nyo ba rin? Pwede po bang sprayan ng fungicide yung bukid na katatapos lamang anihan ng palay para ma-eradicate ang fungi? Nagkaroon po kasi ng rice blast at sheet blight yung palay sa ibang parte po ng lupang sakahan ko. Maraming salamat po. Sir Manny? Paano po kaya mamang strategy niyang gagawin? Kasi pwede bang isprayan ng fungicide? Parang siguro sir pagkaani, pero ano po bang mas marerecommend natin? Naararo na, pag naararo na or bago maararo? Mas maganda ma'am, naararo na po para nahalo na yung lupa ng ating bukid. Saka po meron ma'am kasi merong dito sa Nueva Ecija, ang pinapagamit po nila ay EM. Yung effective microorganism. Apo. Tapos, bago po magtanim, yun, yung last farrowing ng pagsusuyod, saka nila isprayan ng fungicide. Okay. Pwede po. Tama. So, pagbibigay linaw lang po, pagka-harvest po natin, maganda po na pag nabaliktad na natin yung lupa. At dun sa huling pagbabaliktad po natin, o yung minsan pagkakamot po yung tawag, yung huli na po, dun po maganda mag-spray ng fungicide. Tama po ba, Sir Manny? Opo. Kaya lang ma'am, yun ang alamin sana po natin anong fungicide po ang gagawin. Tama. Yun din po. Kasi actually, wala pa ma'am tayong, di ba ma'am, yung pathogen na tinatawag natin. Yes po. Kumbaga, wala pang kakapitan ng fungus. Tama po. Tama. I-sprayan na agad. Parang ang gusto po ni Sir, i-prevent agad yung sa kanyang palay, sa kanyang bukid. Ayun, okay. Siguro po ma'am, yung lupa muna ang alagaan o ibalik ang sustansya. Tama. Okay. Okay, Manny, meron akong idadagdag din, no? Tama yung diskarte ni Sir kasi yung mga may sakit na pinagputulan ng palay, yan yung posibleng kuhanan or dyan manggagaling yung sakit na susunod na itatanim mo. Kasi pag hindi mo yung kinontrol, sigurado yan kung ano yung naging sakit mo ngayong season, sa susunod na season, makukuha mo yan. Pero kung gagawa ka ng hakbang, yan nga sinasabi na mag-i-spray ka ng fungicide
para yung tinatawag nating source ng inoculum, yun ay ating susugpuin, malamang makontrol mo yan na hindi yan lalabas doon sa darating na taniman. Okay, thank you. So Sir Adrian, sana po nasagot namin ang inyong katanungan. Lumipat po tayo sa katanungan naman ni Sir Solomon Cespedes. So, nanonood daw po siya mula sa Sultan Kudarat. Gusto ko po subukan ang Yara products para sa palay. Sana mabigyan niyo po ako ng copy ng protocol for rice production. Sige po sir, kami po ay magme-message sa inyo kapag po pag hindi po ninyo natanggap ang aming message, mangyari po na mag-message po kayo sa aming Facebook page para po mapadalhan namin kayo ng ang protocol po para sa rice production. So, ito naman po si Sir Ariel Kochapin. Yun po bang Yara Vita Caltrac pwede rin sa palay? Ayun, okay. Ganito po, kung titingnan ninyo, pwede po yun sa palay, pero hindi po ang pangangailangan po ng calcium ng palay kakaiba po doon sa ating tinatawag na pangangailangan ng gulay at saka po doon sa prutas natin. Kaya nga po, hindi namin inilalagay po sa aming crop recommendation para sa palay ang Caltrac. Mas kailangan po ang calcium sa gulay at saka po doon sa bumubulaklak na halaman, nagbubunga at saka po doon sa fruit-bearing trees po. Doon po namin sila ipinoposisyon. Pero dagdag lang din natin Sir Marcelo, nagre-recommend din tayo ng Yara Liva Nitrabor kung saan ito po ay may calcium nitrate with boron. So sa palay din po ito, pag nag-uumpisa pong magbuntis na yung palay natin, pinapasabugan po natin o pinapapitikan po natin ng isang bag lang po ng Nitrabor. So yung calcium po doon ay sapat na sa pangangailangan po ng palay natin. Hindi na po natin kailangan pang mag-calcium sa foliar. Ayun. Pero siguro sir, pwede din naman niyang lagyan kung na-stress yung palay natin. So ayun. siguro pag bata siya tapos nalunod or natumba, para po ba makabigay po ng tulong sa ating palay, pwede pa natin siyang pasprayan ng Caltrac. Ay, isa nga pala, Dani. Opo, ang calcium nga pala, aming inirekomenda yan. Halimbawa, siguradong tatama ang bagyo sa inyong lugar. Yun. Para merong laban yung inyong mga nakatanim, cake, palay, gulay, mais yan, mag-spray kayo ng Caltrac. At pagkatapos po nung panahon, sama ng panahon na yon, mag-spray po ulit kayo. Kasi yan po ang tutulong sa inyo para labanan po yung stress na ibibigay ng darating na bagyo. Ayan. Okay po? Pero under normal conditions, sir or ma'am, pwede na po ang ating Yara Liva Nitrabor. So, yun na lang po muna yung ating gamitin. Huwag na po tayo mag-Caltrac sa ating palay. So, galing po naman kay Sir Adorado Chumasera. Ayan, Sir Adorado, pwede na po bang bumisita dyan sa inyo? Matagal na po ako nagsaschedule dyan, kaso laging nagla-lockdown tuwing papunta po ako. Ayan, so tanong po ni Sir, pwede po bang sprayan ng Yara Caltrac or Zintrac ang talong na humpinto ng